Sturjet sa May 23, 2024, mag-60 na ako. July 2024, plan ko mag-retire. Is this month okay or what is good? Thank you. So ano daw yung magandang buwan o petsa kung gusto mo na mag-retire na from service? Unang-una, maraming factors po dyan, no? Consider natin yung ating pong health, yung ating resources. Pero assuming na okay naman lahat, okay yung health mo, okay yung resources mo, ang gusto mo lamang talaga ay ma-maximize yung lahat ng mga benepisyo mo, no, from government service. Na hindi po maganda masyado ang July kung sasabihin natin gusto nating i-maximize, no. Pinakamaganda dyan is December 1. Kasi kapag December 1, ibig sabihin you are still in service November 30. Ang November 30 kasi, yun po yung basis para ikaw ay eligible pa at makatanggap pa ng PEI, no, na binibigay not earlier than December 15. No, so kapag nag-retire ka ng buwan ng Nobyembre at wala ka na sa serbisyo by November 30, wala ka makukuha na PEI, no? So hindi mo siya ma-maximize. Isa pa, if ever mayroong SRI na ibibigay ang gobyerno for that particular year, no, yung guidelines, if hindi po magbabago, ay lagi po nakasaad na dapat nandoon pa sa serbisyo by November 30. No, so kung yung effectivity ng inyo pong retirement or resignation ay December 1, then ibig sabihin nasa serbisyo ka pa by November 30, so eligible ka for the SRI. No, ang problema kasi kung ikaw ay wala na sa serbisyo sa mga petsang yan November 30, ay hindi ka magiging eligible. No, kasi yung provision doon sa proportion na amount ay para lamang sa mga below 4 months pero still in service. No, yung mga wala na sa serbisyo ay wala po silang provision for proportion PEI o kaya ay proportion ng SRI. No, so ganun po yung sa palagay ko po, no, na maganda if you would like to maximize dito po sa ating total sa ating pong benefits. No, kapag sasabihin po kasi natin na December 1, it means na mayroon ka ring service, no, from the start of the school year, no, let's say kung nasa last part ng August, so you are still in service noong September, October, and November, and that is 3 months. So ibig sabihin mayroon ka pa ring proportion na maging makukuha sa inyo pong PBB, no, if ever maging eligible. Mag-comply ka lamang doon sa inyo pong mga requirements. So possible po na meron pa kayo makukuha niyan, no. Kasi doon sa proportion is at least 3 months yung service mo during that rating period. So yun po yung ating mga nakikita na pwede na maging ma-consider po ninyo if you would like to retire o kaya ay to resign. Pero pinakamalaking factor talaga dito, mga master, is yun talagang personal reasons natin, katulad po ng ating health, katulad po ng ating resources by that time, no. Ito lang sa atin is considering na okay po lahat, no, at gustong-gusto mo talaga na ma-maximize yung benefits mo for the entire year na makukuha mo talaga from your agency if ever na you were going to retire o kaya ay to resign.